My dear people of God, we are now in the fifth Sunday of Lent. No? And you can see um, two sides of the coin. No? When we look at sins, evil, and crimes. No? For Moses, heinous crime or grave sins would be met with justice by stoning to death. But for a miserable woman like Mary Magdalene, instead of misery also being met with misery, it is being met with mercy of the Lord. No? Ano po ba yung mga capital punishments? In my existence, when I was a kid, I remember firing squad of a Chinese Filipino committing what we call being drug lord. Pinakita pa sa picture of how this Chinese man was killed. Nakapiring ang mata niya, tapos nakatali. At may several soldiers, I think isa sa kanila, hindi nila alam ang merong tunay na bala. At aimed at this Chinese, and then he was killed. And that was the time of President Marcos Sr. And even in his time, I think 1967, Marian de la Riva, an actress, was abducted by 4 men, and then they raped her for several days. At makita nyo, pinasasayaw pa, tapos yung upos ng cigarette, pinapaso yung kanyang katawan. Pinagsasayaw ng malaswa, pag hindi, susunugin ng sigarilyo. Pero nang siya'y makatakas, hindi siya nahiya na sabihin sa buong mundo na siya'y na-rape ng 4. At ang ilan doon ay mga anak ng alta de ciudad. May sinasabi, may koneksyon, may pera. Pero kahit anong tawag nila sa presidente, dahil ito'y heinous crime, justice was met with an electric chair na death penalty for the 4. Yung isa, sa sobrang takot sa electric chair, ay nagbigti na lang sa kanyang selda. Yung isa naman, habang nilumalakad na sila papuntang sa electric chair, naihi ang isa sa takot. At lahat ng 4 na yon ay namatay. At panahon naman ni Echegaray, panahon ni President Estrada, ay lethal injection. At dito sa Bible, dito sa pananampalataya natin, Mary Magdalene was caught in the act of committing adultery. Nakikipagtalik sa hindi niya asawa. At nang mahuli, halos subot-hubad siyang dinala kay Jesus. At gustong siluin si Jesus kung ano ang kanyang stand.
No, sabi, according to Moses, a person committed an act of adultery and caught in the act, the death penalty should be stoned her to death. Kay Bolcaya, no? Sultan Bolcaya, several years ago, no? Committing an act of homosexual act sa Muslim, no? Should be receiving also death penalty. Para din sa kanila, adultery is also meaning to be given a death penalty. But the Lord said, well, kung siya'y nagkasala at yun ang sa ng batas ni Moises, no? Sige, no? Ang unang bumato, no, pwedeng bumato kung sino ang walang bahid ng kasalanan. At umupo si Jesus using his pointed finger, writing something in the soil, in the sand. No? And then after quite some time, he stood up. No? And then, no more accusers. No, walang bumato na iwan si Mary Magdalene. No, pag naiisip ko si Jesus, no, yan ba sinabi ni Moises? No, umupo siya, nagsulat using pointed finger. Kasi marami po sa atin ginagamit ang pointed finger na magtuturo kung sino ang may mali. Kung sino yung merong mas malaking kasalanan na dapat mabigat na parusa. No? Kaya hindi lamang siguro yung iba, no, pag nagkasala, lalo na kung drug are related to drugs. No, some would be going to use extrajudicial killing. No, para tapos na, no, may justice. Patayin na lang. No, gawan nyo ng paraan para manlaban. No, para eliminate na. No? Para bang masabi natin, tapos na, no? Ang pagpatay na lang. No? But for the Lord, life is a gift. Life is so precious. No? Kaya anong ginawa niya? No, nang siya'y tumayo at wala ng mga tao na babato kay Mary Magdalene, sabi lang ng Panginoon, no? Go home and sin no more. No? God believes in the capacity of man to change. No? There is a chance for every human being to be transformed. No? Kaya maganda, no? Isipin natin, no? Yung ating pointed finger ba laging nagtututuro? Ang blame ba lagi nasa iba? No? Kasi sabi ng Panginoon, kung nakaturo ko diyan, tatlong daliri nakaturo sa iyo. At noong kanyang pingutin yung kanilang budhi, sabi niya, sino sa inyo walang kasalanan? Siya nahuli niyo, pero kayong mga tao, mga kasalanan niyo, hindi nakita. Hindi nahuli. Hindi nakita ng mga mata ng tao. Pero nakita ng mata ng Diyos. Kaya maganda, no, sa Panginoon, no, sabi niya, Mary, there is still a time for you, no, to make 180 degrees
No, turn. No? Turn away from your sins and then turn to God. No? Yung sinasabi, no, na we use in the Ash Wednesday, no? Believe in the gospel, no? Turn away from your sin and believe in the gospel. No? Kaya maganda sa atin, no, na yung misery ng iba, kung sila'y nagkamali, no, ay pakitaan natin ng awa, no? Mercy. Maganda po sa isang pagiging Kristiyano, no, ay hindi kagad nating hinuhusgahan at tinatapos ang problema. No? Kaya nga marami po sa atin, no, na mayroong outreaches sa city jail, sa Bilibid Prison, no, conducting CLSS, so conducting religious seminars, no, na pwede pang mabago. The Word of God can still convert a sinner. No? Huwag po tayong madala sa galit. No, magalit tayo dahil merong kasamaan na gawa. No? Doon tayo magalit sa evil, sa sin. No? But let us learn how to forgive. No? Maaari namang pagdusahan niya sa piitan. No? Hindi po mahirap o hindi po madali ang makulong. No? Malayo ka sa pamilya, wala kang freedom kung saan mo gustong pumunta. Nag-aantay ka ng parol. Nag-aantay ka na makita sa iyo ang pagbabagong buhay mo sa kulungan. No? It takes time. No? Pwede naman palang makamit ang hustisya sa pagkakapiit. No? At pwede naman pala sa loob ng kulungan ay merong makapagbagong buhay. No? Kaya ganun din siguro ang gagawin ni Mama Mary. No? Idudulog niya ito sa Panginoon kaysa atulan ng death penalty. No? Kaya no, justice can be served, no? Not always by death penalty. At ipagdasal po natin, no, na ang lahat ng tao ay hindi nadadala, no, sa impluwensya ng illegal drugs o yung tinatawag nating sukdulan ng galit. No? Nakikita natin sa social media ang road rage, no? Konting hindi pagkakaunawaan sa kalye, sa pagdadrive, no, nahahantong sa patayan. No, the world is a beautiful place to live. And let us not make our world a place of violence. Amen. Let Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan,